Glory to God mga kapatid, At may napansin lamang tayong post, bilang isang Katoliko ay maling-mali po ito. Ating tignan, yan, makikita natin, ang nakalagay ay Saint Rene Baterbonia, new saint of all athletes. At ang nasa caption, tignan nyo, basahin ninyo, muli ka sanang nagbalik sa iyong tunay na anyo, isang sugong anghel ay pinadala upang magbigay ng mensahe at pag-asa. Nakikita naman natin at medyo nawiwirdohan tayo. Okay lang naman humanga sa isang tao, pero yung ituring mo na isang santo na wala namang inambag sa pananampalatayang Kristiyano, ito po ay maling-mali, lalo na kung ikaw ay Katoliko. Bakit? 17:5 ni Jeremias, sumpain ng tao na tumitiwala sa tao. Dahil ang inaaring ganap ng Diyos sa 8:33 ng Roma sa pamagitan ng kanyang simbahan ay yung naging huwaran sa pananampalataya. At bukod sa naging huwaran sa pananampalataya, ito'y may mga proseso na siyang inaaprubahan ng simbahan, gaya ng pagmimilagro, gaya ng mayroon ba siyang nagawa nung siya'y nabubuhay siya, nakasakdal-sakdal sa Diyos. At bukod doon, very inspiring ba na ito'y nakapagdala sa konversyon upang maraming mga bulakbol ang nagbalik sa Kristyanismo, gaya ni Apostol Pablo sa 1:13 ng unang Timoteo, kaya siya naging santo, at marami pang ibang mga santo. May mga nabasa rin ako mga comments, mga kapatid, na talagang ang wiwirdo. Kung kayo mga Katoliko, tigilan nyo ito hindi yan hindi yan pinapayagan ng simbahan. O ito, tignan nyo pa. Ang sabi nitong Rosefil Abanto Dake, ngayon lang ako nakakita ng gantong basketballista sa buong buhay ko. Halos buong mundo na napaiyak niya sa akin. Si Rene ay isang anghel na sugo ng ating Panginoon Diyos. Grabe naman ito, ginawa pang sugo yung bata, nananahimik na. Ang huling sugo, ate, sister, hindi po kasi chismis ang inyong inaatupag, kaya wala kayong alam. Sa 1:1 hanggang 2 ng Hebreo, ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang sugo at sugong darating na tagapagligtas sa 2:13 ng Tito. Kaya kung Katoliko ka, sister, nako, ingatan mo yung pananampalataya mo, hindi yung ganyan. Kaya nga ang sabi sa maliwanag ng ikalawang 1:8, mga ingat kayo sa inyong sarili upang huwag ninyong iwala ang inyong pananampalataya. Dahil naiwawala yan kung uurong ka. At isa sa manifestasyon ng pagkawala sa pananampalataya, lalo na kung ikay Kristiyanong Katoliko, yung maniwala ka sa isang peking debosyon, maniwala ka nakakontra sa aral ng ating Panginoon Kristo na inilagay niya sa kanyang simbahan. At meron pang isa. Ito pa, meron pa akong isang nakikita dito. Ayan, itong si Angelica Di Montalban. Ayan, i-press natin sa screen, basahin ninyo. Ang sabi niya, para sa akin, naniniwala ako na si Rene ay si Jesus na nagkatawan tao. Naniniwala akong dumating siya upang ipamulat sa mga taong kahalagahan ng pagsasakripisyo, kababaang loob, pagmamahal, at tunay na pananampalataya sa Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang buhay, ipinakita niya ang Diyos ay totoo, buhay, at inialay niya ang kanyang sarili at iniisang maraming inialay ang kanyang sarili? Hindi ko nga nakitang nangaral itong si Bobet Baterbonia. Hindi ako basher, dahil ako rin ay nakikiramay sa kanyang pamilya, at alam ko na naririndi rin sa inyo ang pamilya ni Bobet sa pinagagagawa ninyo sa anak niya na namatay na at pinagpahinga ng Diyos. Sukat nyo, parang gagawin yung santo. Kakapal ng mukha nyo. At bukod sa magagawin yung santo, ginawa nyo pang sugong Kristo. Rinding na siguro sa inyo ang nanay ni Bobet Baterbonia at ang kanyang ama sa pinagagagawa ninyo. Kung kayo'y Katoliko, tigilan nyo yan. False devotion yan. Nasa Catechism of the Catholic Church yan. At bukod sa false devotion, nagkakaroon kasi kayo ng devotion, pinaniniwalaan nyo yan si Kristo, considered rin yan as a blasphemy na ikinumpara mo si Kristo sa isang basketbolero. Kaya maling-mali yan bilang mga Katoliko, dahil si Kristo sa 7:24 ng Hebreo, walang kapalit. Kasukat sabihin mo sa comment section, parang siya si Kristo na nagkatawan tao. Tapos na magkatawan tao si Kristo Kaya nga sa aral ng simbahan sa Biblia, 2:9 ng Kolosas, siya'y 100% na Diyos at siya'y 100% na tao. Dahil siya'y nakapagkatawan tao na. Hindi na siya magkakatawan tao uli, kundi siya'y babalik bilang isang Diyos at tao at ililigtas tayo, lalo na ang mga nasa loob ng simbahan sa 5:23 ng Efeso at 2:13 ng Tito. Hindi si Bobet Baterbonia, dahil ang huling
isugo, kung ikay Katoliko at kung ikay Kristiyano, sa 1:1 hanggang 2 ng Hebreo na isinugo ng Ama in New Testament hanggang sa kasalukuyan ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya hindi ako nagagalit sa inyo, personal, at hindi ako basher nitong basketbolero na ito. Kundi pinapaalalahanan ko lamang kayo bilang isang kuya sa pananampalataya na ating nakagisnan at itinuro sa atin ng ating hindi lang mga ninuno, kundi ng mga apostoles na galing sa ating Panginoon sa Kristo ayon sa 14:37 ng unang Korinto, na mali magkaroon ng peking debosyon sa hindi naman inaprobahan ng simbahan at hindi naman naging huwaran sa pananampalataya. Maaari naging huwaran siya sa basketball. At dun sa basketball na ginawa niya, wala namang nagkaroon ng conversion na isang makasalanan ay nagbalik loob sa ating Panginoong Hesukristo at marami pa at bukod sa mga himala para ma-approve itong saint at hindi ito magiging saint. Period. Dahil hindi mangmang ang simbahan para mag-canonize ng isang personalidad na walang inambag sa pananampalataya sapagkat ang kanyang karir lamang ay isang athlete at basketball player. Kaya sumalangit nawa ang kaluluwa ni Jose Baterbonia at manahimik nawa itong mga kala mong kamag-anak niya kung makaasta at kung makaiyak at parang mga nababaliw na kanyang, hindi ko naman sinasabing supporters, pero ang weird talaga mga kapatid, mga kababayan, bilang isang Katoliko, napupuntusan ang Katoliko sa pinaggagawa ninyo. Kaya ako si Brother Jarrell Masora nagpapaalala bilang isang simpleng defensor Katoliko. Kapatid, glory to God. At nakita naman natin itong video na ito kung saan na-evangelize natin yung mga evangelizers at mga missionary ng born-again Christian at itinuro natin sa kanila, total hindi nila masagot ang ating mga katanungan tungkol sa kanilang sinasabi na hindi daw kasama ang relihiyon sa kaligtasan, kaya pinagbigyan na lang natin sila, kinaawaan na lang natin sila at ating in-evangelize. Biruin nyo, just imagine yung mga nag-evangelize na born-again Christian ay tinuruan natin ng tunay na turo ni Kristo na kanyang inilagay sa kanyang simbahan na makapagpapahatid sa ating Panginoon Kristo according to 3:24 of Book of Galatians. At medyo kinalibutan ako mga kapatid dahil after nung evangelization ko sa kanila, ang sabi nila ay i-pray over nila ako. Pumayag naman ako. Kaya panoodin natin. Tingnan nyo. Okay lang. Pwede ko lang po ba kayong ipag-pray bilang... Mag-pray rin ako sa inyo. Salitan tayo. Sige po. Sige, ako muna i-pray ninyo. Sunod, ako naman mag-pray sa inyo. Sige. Maraming Diyos, maraming salamat po sa araw na po. Panginoon, naniniwala po kasi hindi lang po kami katulad ng mga At yan, nakita naman natin na ipin-pray over nila ako. At after nung pray over nila sa akin, ay ang sabi ko naman, i-pray over ko rin sila. At ang aking ipinanalangin mga kapatid ay yung deliverance prayer sa booklet ni Father Sikia na ginagamit sa pag-deliverance sa mga possess o yung tinatawag na cleansing prayer. At nakakapagtaka lang dahil nung nanalangin sila, hindi naging corrupted yung video. Pero nung tayo na ang nanalangin, kita nyo ang reaction ng demonyo, maski sa ating mga device, nagre-react. Bakit? Panoodin natin ang video, kayo na bahalang humatol mga kapatid. Tsaka lang bumalik yung video kung kailan tapos na akong manalangin. Kaya talagang iba, pag nasa tunay kang simbahan, talagang pinakikinggan ng Diyos ang ating mga panalangin, nakakarating sa Diyos, kaya gano'n na lamang nagagalit ang demonyo na ayaw niyang palusutin ang panalangin maski sa ating mga telepono. Kaya ang ginagawa, nagiging corrupted ang video. Ating panoodin. ay gano'n ng mga... Okay na, ako naman mag-pray sa inyo, ha? Sure. In the name of the Father, anoint us with your
Yes, study more, mga sisters. Kawawa. Okay, tapos na tayo mga kapatid, At yan, kita nyo naman mga kapatid, napakalinaw na hindi na po makita, hindi po delayed ang signal nito at hindi rin po ito glitch sapagkat kung ito'y glitch at sa pagiging delay ng signal, dapat una pa lang dahil nasa isang pwesto kami, ay matagal na pong nag-delayed ang signal sapagkat isa lang naman ang pwesto namin after evangelism dun sa mga missionary na mga born again Christian at mga pastor at pastora. At nakikita naman natin na talagang sa tingin ko may kinalaman ito sa spiritual warfare. Dahil kita nyo naman yung react sa video na talagang pinipigilan ng demonyo na makarating sa atin yung ating panalangin o tinatawag na cleansing prayer o prayer of the church. Kaya ganyang kabisa ang panalangin ng isang tunay na Katoliko na nasa estado ng grasya na pinakikinggan ng Diyos dahil alam ng Diyos na anak niya tayo at alam natin na anak tayo ng Diyos sapagkat tayo ay mga tunay na Kristiyanong nananalangin sa Kanya at meron sa ating mga namamagitan ayon sa 2:1 ng unang Timoteo sa tunay na simbahan na Kanyang tinayo. Walang iba kundi ang simbahang Katoliko na siyang tunay na pinanganak sa tubig at spirito sa 3:3 hanggang 5:1 sa makatwid ba kay mga tunay na born again Christian. Kaya nakikita nyo na ang differences. Nung una, nung nanalangin, ipinray over ako ng mga born again Christian, walang demonic reaction na nangyari. Nung ako na nag-pray over sa kanila gamit yung deliverance prayer, grabe ang reaction ng demonyo, maski sa cellphone na apektuhan na. At after nun, kita naman natin na parang natatakot yung mga missionary at bukod sa natatakot, pero parang onte nawala ang kanilang spiritual pride na pumipigil sa kanila upang hindi makaalam ng katotohanan. Kaya diyan natin makikita na totoo talaga ang simbahang Katoliko at totoo talaga na may nakikinig sa ating Diyos sapagkat tayo'y sumasangkap at sumasaklaw sa Kanyang katawan sa makatwid bagay ang simbahan sa 1:18 ng Colosas na siyang pundasyon at haligid sa haligan ng katotohanan sa 3:15 ng unang Timoteo. Yun lang mga kapatid, God bless. At kita natin itong picture na ito. Ito yung pinost natin na congratulations na pagkapanalo natin sa debate namin ni Rashid Indasan na siyang pinakapuno o presidente ng Islam Apologetic at nagtuturo sa mga debatidor at nagdadawang Muslim sa buong Pilipinas. Ngayon mga kapatid, mga kababayan, maraming nagsasabi na natalo daw ako sa debate na ito. Sinasabi ng mga kapatid nila sa kanilang pananampalataya. Ito ba'y totoo? O ito isang uri ng kasinungalingan na alam naman natin ay hindi nasang galing sa Diyos kundi sa demonyo ayon sa 8:44:1. Mabuti ilabas natin ang ebidensya kung paano naipit at hindi nakasagot at kung paano hindi sa akin naka-score habang ako naman ang tinatanong I am under cross ni Rashid Indasan sa naganap naming debate sa mismong mosque nila. Ating panoodin mga kapatid para hindi na magtagal. Ayon sa inyong aklat mismo ng Muslim sa talakayan ng Muslim at Kristiyano, ang sabi ng Muslim, si Jesus, ang sabi ay tinaas mula sa pagiging guro, anak ng Diyos at sa bandang huli naging Diyos na din. Sang-ayon ka ba sa aklat ninyo na si Kristo ay naging Diyos na din? O sang-ayon siya? Pwede niyo babasa? Sa page 55. Dito siya. Ito ito mismo. Basahin mo. Ikaw ito po para sa ito version. Basahin mo na ito na. Ito yung M. Yung M. Ibig sabihin ng Muslim. Yung kay Kristiyano. Yung kay Kristiyano. Basahin mo na ito. 1 minute. Sige, babasahin ko si Jesus na siyang hinihintay na Mesiyas na isang propeta ay tinaas mula sa pagiging guro upang maging anak ng Diyos. Panginoon at sa bandang huli ay naging Diyos na ito. Sunod na tanong, sa pagina 55 ng inyong aklat, ano ang ating nabasa? Si Kristo ay naging Diyos na mismo ayon sa Muslim o siya naging mano? Ayun dito, naging Diyos o mano? Ang tanong ko kategorikal. Ayon sa kanilang aklat, sa pagina 55, naging ano si Kristo? Diyos o mano? Sagot ko para siya.
Sasagutin niyo po ba o 1 minute? Masagot ako, wala ka. Sige, 1 minute daw siya. So yung tanong, ngayon sabi mo hindi si Kristo nagsasalita. Basahin ko, premise ito, madali ko ha? Hindi ko rin. Ganito yan. Hindi ako naniniwala yung sadyang na si Jesus ang tagalaki. Andyan po, yun po sa inyong aklat. Sa kuna yan, hindi po kinuha ko. Yun po dito, sinulat po andyan, 90 to 100 years, wala na si Jesus. Paano ka maniniwala siya ang nagsabi nito? Kahit si Raymond Brown, Dr. Ronnie. Okay. So yun po. Okay. Ito premise Gusto ko. ko dyan rin. Ito premise ko, Director. Basahin ko no, sa Kapitulo 25. Jesus told her. Anong sabi? Si Kristo ay ang nagbibigay ng buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang nagbibigay ng buhay. Na ayon sa inyong Quran, yun ang tunay na Diyos. Ngayon sabi mo, hindi sinabi ni Kristo. Pag sinabing Jesus told her, anong kahulugan sa Tagalog? Sinabi ni Kristo o sinabi ni Rashid Tindasan? Moderator, sagot na. Okay na po. Okay, ulit ang tanong. Kaya dito. Ang sabi dito sa Kapitulo 25, sinabi ni Jesus sa kanya. Anong sabi? Anong sabi? O, basahin natin English. Jesus told her, I am the one who give the life. Ngayon, sabi mo hindi si Kristo. Ayon sa inyong Quran, ang nagbibigay ng buhay ay ang Diyos. At kung ang nagbibigay ng buhay ay ang Diyos, at sabi mo hindi si Kristo ang nagsabi nito, anong kahulugan ng Jesus told her? Sinabi ni Jesus o sinabi mo? Anong kahulugan? Ang ganito. May problema po sa Biblia. Hindi ko tinatanong kung may problema. Ang tinatanong ko, anong kahulugan ng Jesus told her? Ang sagot nga ako. Sasagot ako. Anong kahulugan ng Jesus told her? Ginawa. Alam niyo po ba o hindi? Sasagot nga ako. Di ba? Alam mo hindi? Sandali. Relax ka lang. Paano si Jesus ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan? Kanina binasa natin, nagmakaawa siya sa Diyos. Bakit? Ayaw niyang mamatay. Nagmakaawa siya sa Diyos. Ayaw niyang mamatay. Paano siya bumubuhay? Pagkatapos sabi sa Acts, si Jesus ang namatay, binuhay ng Diyos. So malaking problema yung paniniwala mo. Kumukontra yung mga talata, paano siya nagbibigay ng buhay na walang hanggan? Sana umiiyak sa Diyos, ayaw niyang namatay. Tapos namatay siya, sino bumuhay? Naku, hindi ka talaga ipit dito eh. Sino bumuhay kay Diyos? Kay Jesus kung saan Diyos? Diyos, sabi niya. Oh, di ba? Ang Diyos ang bumuhay eh. Lalabas yung isang Diyos na matay. Oh, ang Diyos ang bumuhay kay Jesus eh. Kaya may malaking problema kayo sa theology na yan na si Jesus ay bumubuhay ng siya bumubuhay. So yun ang sagot ko. Okay. Maliwanag ang tanong, Director. Maliwanag Anong din. kahulugan ng Jesus told her? Anong kahulugan? Si Jesus ang nagsabi o si Rashid Tindasan? Anong kahulugan ng Jesus told her? Na pumapatungkol doon sa nagbibigay ng buhay na ayon sa inyong ay Diyos. Nakakaintindi ako ng English. Kaya, kung nakakaintindi ka talaga siya, anong kahulugan ng Jesus told her? Paalala ko sa iyo. Sinabi ni Jesus o sinabi mo? Muslim ang nausap. Sinabi ko, hindi ako naniniwala na nakatulong na masulat ng Nicolas Sawa. Yung kapasitan na ang tunay na Diyos ay Ama, tutol ka ba sa sinasabi ng mga Bible scholar na ang unang 5:20 hindi po si Jesus kundi ang Ama. Okay, ang sagot ko, walang sinabi dyan sa aklat na yan na si Kristo ay hindi Diyos. Yun ang tututulan mo sa pagkakaistat ko sa akong ikapababarok na paksa na si Kristo ay Diyos, na natindigan ko mismo sa Biblia at sa Catechism of the Catholic Church na Christ is God.
Letra por letra. Next question, Karasilita. 5 minutes. 5 minutes. Ay, si Jesus, kundi ang Ama. Ano tanong? Nabasa mo ba ako? Ano tanong mo dito? Hindi, ang tanong ko, kinukontra mo ba si James Brown, si Raymond Brown? Hindi, dahil ang aking kamatayan, yung mismong official doctrine ng simbahan, Oo nga. Ayaw mo rito answer. Ay mismo sa 254 ng Catechism of the Catholic Church, Christ is God. Nasa 5:20 ng unang pan, siya ang naparito, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Letra por letra, nakasama si Kristo Diyos. Next question. Ginagawa ko pati kasi nakalagay kasi dito yung mga doktrina nyo. Pero ang pinagad mo, Biblia, hindi naman kay Bible age. Ang sabi mo, conclusive, si Kristo, si Jesus, ang tunay na Diyos. Ayon sa unang 1:5. Kanya na ang naskolan nyo, tutol doon Particular sa verse na yun. Binasa ko yung katikisip, hindi naman tinutukoy dito ang unang 1:5. Ang tinutukoy ni Raymond Brown sa unang 1:5, hindi po totoo na si Jesus po ang tunay na Diyos. Sapagkat maraming Bible scholar, kasama na po si Juan. Tanong mo dito. Ang tanong ko po, kasama si Juan, na ang tunay na Diyos ay pernat, tutol ka ba sa sinasabi ng mga Bible scholar na ang unang 5:20, hindi po si Jesus, kundi ang Ama? Okay, ang sagot ko, walang sinabi dyan sa aklat na yan na si Kristo ay hindi Diyos. Yun ang tututulan mo sapagkat ang istat ko sa akong ikapabarok na baksa na si Kristo ay Diyos, na natindigan ko mismo sa Biblia at sa Catechism of the Catholic Church na Christ is God. Letra por letra. Next question, Karasilita. Pakibalik na yung Hebreo 5:7. Kung siya ang Diyos, Jared, ang linaw ng talata, nung nandito si Jesus sa lupa, itong version, Catholic version, nag-pray siya ng malakas at umiyak. Humingi siya ng tulong sa Diyos. At pinakinggan siya ng Diyos. Kung siya ang Diyos, bakit siya nagsagasal sa isang Diyos pa? Ano tanong mo dito? Yung ang tanong ko lang. Sige, bakit siya Diyos? Kung siya ang Diyos, bakit siya nagdasal sa isang Diyos? Okay, ang nagdasal sa kanya, hindi yung pagiging Diyos niya. Bakit? Okay, madali ko. Catechism of the Catholic Church 4:64. Ang nanalangin kay Kristo, yung human nature niya, hindi yung human nature niya. Kaya naayon dito, nang siya'y nasa lupa, sa papaanong paraan, Filipos 5:8, nakitulad sa kaya meron siyang dalawang Sandali. Yung Pilipos 2:5 ang ginamit sa Greek doon, kenosis. Yung doon ka lang. Ano ba ibig mo sabihin kung siya po ay bumuka sa lupa? Ginibak niya ba ang kanyang pagkakos? Ang lahat ng ginibak niya? Una, maliwanag sa Filipos 2:8, ang hinubad niya, yung pagkapantay niya sa Diyos, patunay na pantay sila ng Diyos. Pero hindi niya hinubad, ayon sa Filipos 2:8, sa salin na binasa ko, ang kanyang pagka-Diyos. Sapagkat sa Catechism of the Catholic Church, Christ is fully man and fully God. Next question ko. Kasi Biblia, hindi makapag-isip ang pinag-uusapan natin again. Ang pinag-uusapan natin yung makasita sa Biblia na sinabi. Hindi ba ginibak ni Jesus yung kanyang lahat-lahat? Basahin natin, no? Ayon sa Filipos Kasi ito muna, kategorikal. Ginibak na ba ni Jesus yung kanyang pagkayos lahat-lahat? Una, hindi. Bakit? Bakit ba? Kung hindi, bakit po sinabi sa nasa kanya ang nature ng pagiging Diyos, pero hindi niya pinaglaban ng pagiging pantay niya sa Diyos. Instead, ginipak niya lahat ng meron siya at namatay na isang alipin. Ginipak niya, ang ginipak niya, kung yung kanya pagiging Diyos, nature ng pagiging Diyos. Ano tanong mo din? Lumalabas sa pagka. Hindi.
yung sinasabi ng Biblia, nag-inipap ni Jesus ang kanyang nature ng pagka-Diyos. Ano tanong mo dito? Yung tanong sa iyo, o ginipap niya ba ang kanyang pagka-Diyos? Hindi. Hindi. Dahil yung ginipap niyang lahat, yung subject of the sentence yung lahat, yung pagkapantay niya sa Diyos. Hindi yung pagka-Diyos. Sapagkat ayon sa CCC, Catechism of the Catholic Church, Christ is fully man and fully God. Kaya ayon sa talata, yung subject of the sentence ng lahat, pumapatungkol doon sa pagkapantay. Hindi yung sa division. Next question, Mr. Moderator. Kanino? Sa Diyos. Amol siya, sumunod, pinakinggan siya ng Diyos. Jared, may nakalagay pa rito, na yung nag-pray sa Diyos ay yung tao lang. Meron. So dito, dito. Basahin natin dito. Ano sabi? Nasya ng mga araw ng kanyang laman. 5:7 ng Hebreo. Therefore, nasa kalagayan siya niyan ng pagiging tao, kaya siya nanalangin sa Diyos. Hindi naman yung pagka-Diyos. Next question, Kalasi. Ito po yung pinasa ko. No? Nililinaw ko lang. Ito yung pinasa ko, ito yung iba ito. Katolik ito eh. Nakakatuwa lang yung version eh. Parang tayo hindi mapisyonan. Sarili paliwanag lang. Dito ba sa particular na version dito, may tao pa dito o wala? Meron. Saan? Yung Jesus. Tao na bigay. Tao na ito. Meron bro. So, kanino wala ka tao to? Tawad Diyos. Tawad Diyos. Tawad Diyos. Yung Jesus Cristo. Yan. Nakandito sa Jesus. Si Jesus ay Diyos. Kaya nabasa pa rin. Saan nakalagay yung Diyos? Saan po nakalagay yung Diyos? Sa pagiging Jesus. Diyos po ba no? Diyos. Saan po? Sa lugar ito? Lalapit na ako magaling sa Ito. Lapit na ako. Gusto ko lang makapulpos kay Kakashi. Tapos ipamigay ko sa alam ng hindi ganun. Mag-aaral tayo. Makihagas ka lang. Sino po ang Diyos sa talatang ito? Si Jesus. Akala sa akin. Jesus. Ano ba si Jesus? Pinasa